Dekada 70, una tayong binisita ni Pope Paul VI, ang tinaguriang The Pilgrim Pope, at kauna-unahang Santo Papa na naglakbay sa 6 na kontinente. Sinundan ito noong 1981 ni Pope John Paul II noong kanyang hinirang na byato si Lorenzo Ruiz. Muli siyang nagbalik noong 1995 para sa World Youth Day. Itinuring ito na isa sa pinakamalaking pagtitipon na dinaluhan ng mga kabataan mula sa iba't ibang bahagi ng mundo. Punong-puno halos lahat ng sulok ng Maynila. Napakasaya at punong-puno ng grasya ang paligid. Subalit pagkaraan ng masayang pagtitipon. Ano nga ba ang naiwanan sa ating isipan at kalooban? Naisabuhay ba natin ang mga mensahe dala ng mga Santo Papang naglakbay pa mula sa ibang bahagi ng mundo upang iparating sa atin ang mensahe ng Diyos? January 15 to 19, 2015. Muli po tayong bibisitahin ang kinatawan ng Diyos sa katauhan ni Pope Francis na may temang Mercy and Compassion. Bahagi ng paglalakbay sa mundong ito, dala ang sulo ng pananampalatayang Katoliko. Muli niyang ipinapaalala sa atin ang mensahe ng Diyos ng awa, habag at malasakit sa kapwa, Katoliko ka man o hindi, may kalamidad man o wala, sa iba't ibang larangan at aspekto ng ating buhay. Samahan niyo po kami sa paghahanda ng ating isip, puso at kalooban para maging mas makabuluhan at kaisa tayo sa paglalakbay ng ating simbahan. Ako po si Jing Manipulansona na nag-aanyaya. Panoorin po natin ang mga kwento ng ating kamanlalakbay tungkol sa awa, habag at malasakit. My name, Maria Janica King. Ilang taon na si Mara? 20 years old. Alam mo ba, darating si Pope Francis? Ako, Talaga? Anong naramdaman mo? Anong malaman yung pupunta si Pope? masaya po. Ikaw ba, nararamdaman mo na pinagmamalasakitan ka rin ng pamilya mo? Opo, Di ba si Pope, kinatawan ni Kristo, di ba? Para ibigay sa atin ang mensahe ng Diyos. Sabi niya nga, pagmamalasakit at habag, yun ba talaga kailangan ninyo? yun lang. Ay, bukod pa sa pagmamalasakit at habag, di ba syempre may iba ka pang pangangailangan? Nararamdaman mo ba pag nakita mo, halimbawa si Pope, mahal ka ng Diyos? Nakikita mo ba si Lord sa Kanya? Opo. Kasi po, mahal po ko yung Diyos. Kaya nakikita ko yun. Nakikita mo rin ba ang Diyos sa pamilya mo? Opo. Kasi, Kasi po, mahal na mahal po ko ng pamilya ko. Nagpapasalamat po ako sa inyo sa pagdating niyo po dito. Pope Francis. Sapagkat daloon nagkakaroon ng pag-asa mabuhay sa mundo. Ang mensahe po sa mga bata katulad ko naman huwag mawalan ng pag-asa dahil nandyan ang Diyos para sa atin. Sa mga pamilyang may anak na katulad ko, sana po mahalin niyo po sila at huwag niyo po igado na ayaw basura.
po, Francis. Huwag niyo po ako kalimutan idagdasal at aking pamilya at ang aking bansa. Francis, tagay po kayo sa bahay namin. Ito po ang mama ko. Hello po, Francis. Welcome po sa Pilipinas at dito sa aming bahay. Po, Francis, maraming salamat po at ang katulad po ninyo ay talaga nagpapakita ng malasakit at habag sa mga batang katulad ng aking anak na si Mahan na may kapansanan. Lalo po kayong nagbibigay ng inspirasyon at pinararamdam nyo sa kanila, sa katulad nilang mga batang may kapansanan, na sila din po ay mahal na mahal ng Diyos sa pamamagitan po ng ipinakikita ninyong habag at pagmamalasakit po sa mga batang may kapansanan. Maraming salamat, Pope Francis. At sa mga mahihirap na pamilyang katulad namin, kayo po ang aming inaasahan upang magbigay lalo ng inspirasyon at lakas ng loob sa amin, paggigiya upang patuloy naming pagsumikapan na mapaganda ang antas ng aming pamumuhay sapagkat sinasalamin nyo talaga ang pagmamahal ng Diyos sa amin, lalo-lalo na po sa aming mga mahihirap at sa mga batang may kapansanan. Maraming salamat po, Francis. Hello po, ako po si Lorenzo Pangilinan. Galing po akong Diocese of Fairview. Sa paparating na pagpunta ni Pope Francis, bilang kabataan, inaasahan kong magbigay siya ng isang mensaheng nakapagpapalubag ng loob at nakapagpapaintindi sa karaniwang kabataang Pilipino kung paano magagamit ang kanyang kaalaman sa teknolohiya at ang kanyang kaalaman ukol sa Kristyanismo sa pagpapakalat ng salita ng Diyos. Bunsod nito, naway sa pagdating din na pagbisita ng ating Santo Papa, naway tayo magkaroon ng espiritu ng pagbabago para sa kabutihan at ng espiritu ng kahabagan para sa ating mga maralitang kapwa. Bilang Kristiyano at higit sa lahat, bilang anak ni Hesukristo. Maaari nating magamit ang social media, ang makabagong teknolohiya upang madaling mapakalat ang salita ng Diyos at higit sa lahat, ang physical na tulong tulad ng mga charitable organizations, ang kanilang mga bank account numbers, ang kanilang mga programa para sa ating mga mas maralitang kapatid upang makapagpakita ng ating habag at malasakit sa kapwa. Bilang isang kabataan, maaari akong sumali sa mga youth organizations tulad ng Kamalayan UNESCO at maraming organisasyon na kasangkot ang mga iba't ibang universidad na umaaksyon naman upang tumulong sa mga mas maralitan nating kapatid. Tulad ng mga feeding programs, at libreng seminar ukol sa maraming bagay tulad ng human rights at legal knowledge. Ako si Lorenzo Pangilinan at ipinagmamalaki kong anak ako ng simbahang Katolika at ako ay isang kabataang Katolikong Pilipino. Ako si Jeremy Jed Andreon, isang drug addict nun. Almost 17 years akong gumamit ng drugs. No? Lahat ng paghihirap. Sa una hindi ko napansin kasi na-enjoy ko siya. Na-enjoy ko ng lubos. Hindi ko nakikita yung realidad ng buhay. Lahat ginagawa ko to dahil trip lang. Hindi ko na napansin na marami na akong taong nasagasaan, mami ko, pag-aaral ko, lahat, lalo na yung nakapaligid sa akin tao. Yung trust nila, yung tiwala, nawala sa akin.
yun, hindi ko na lang namalayan, no? Pinilit ko itong baguhin ng kahit na nagda-drug, sabi ko kakayanin ko to. Katoliko po ako. Minsan hiningi ko na tulungan ako, no? Hindi pala tulong lang pala ng Diyos ang mangyayari, no? Kailangan nasa tao rin. Hindi ko na rin napansin na nagbago ako. Lahat. Naibalik ko yung tiwala na ngayon, pinapangawakan ko na wag mawala, no? Kasi yun lang naman yung may pagmamayabang ko. Kasi lahat nasira na. Ngayon, bit-bit ko yung tiwala hanggang sa nakikita ko naman yon. Every night, nagdadasal na ako, no? Sa pagdating ng Santo Papa, lalo ako na-inspire, no? With experience, no? Hindi ko rin namalayan bakit ako nakatayo rito, ni-interview, pero masasabi ko sa mga nagda-drugs, no? Kailangan yung tanggapin na talo kayo dyan, no? Walang panalo. Bilang buhay na patotoo, nagsasalita ako sa inyo, hindi na pana ako niyan. Huwag nyo nang sayangin yung nakikita nyo yung paghihirap ninyo ngayon. No? Ayusin nyo at alisin ang pagdodroga. Ako po si Rosula Maso Victorio. Taga Romblon pero ngayon nakatira sa Antipolo City. Dati po akong katikista nung nagtatrabaho pa ako sa Catechist Foundation of the Philippines. Tapos nagkaroon ako ng manliligaw na Iglesia ni Cristo. Hanggang sa, syempre, iglesia yun. Tapos katikista pa ako, so malaking challenge sa akin yun. Pinanindigan ko syempre yung pagiging katikista ko at pagiging katoliko ko. Kahit ba sabihin natin na i-break niya ako, hindi na kayo okay lang. Walang problema sa akin. Hanggang finally, syempre, pinagdasal ko na todo-todo yun. Kung ano ba talaga ang aking desisyon na gagawin, edi siya yung na-convert ko. Nagpabinyag siya sa pagiging katoliko. Tapos, medyo malungkot kasi nung 1997, namatay siya sa sakit sa puso. So, syempre, naiwanan ako ng 4 na lalaki. So, wala akong ibang alam na pwede kong kapitan, na pwede kong panghawakan, kundi ang Diyos. Ang mga grasya ng Diyos, ang kanyang awa at pagmamahal, pinapadaan niya sa pamamagitan ng mga taong nakapaligid sa akin, ng mga taong nagmamahal sa akin. Financially, pinadaan niya sa ibang tao, sa aking kamag-anak, sa mga kamag-anak ng aking asawa, sa aking mga kaibigan. Doon niya pinakita yung kanyang pagkaawa at pagkahabag sa akin. So yun, nakatapos sila awa ng Diyos, silang 4. Tapos dumating ang isang pagsubok sa akin noong aking anak na panganay, nabuntis niya yung kanyang girlfriend. Siyempre, parang kayo mismo maiintindihan nyo na ang nararamdaman ng isang ina, lalo na't katikista. Tapos nabuntis ang isang girlfriend ng anak mo na ayaw magpakasal ng anak ko. Masama talaga ang loob ko noon. Halos sabi ko, ayaw ko silang tanggapin talaga sa bahay. Hanggat maaari, ayoko talaga. Kaya lang naiisip ko yung bata, yung nasa sinupupunan. Kasi bumilib ako doon sa tapang ng babae kasi pinanindigan niya sa halip na i-abort. Pero galit na galit ako kasi sabi ko, lalo na hindi makumbinsi ang anak ko na ipakasalan. Ayaw niya. Sabi ko, ako nagtuturo ako. Anong silbi ng aking pagiging katikista kung sarili kong anak hindi ko makatikais na panindigan yung bata, magpakasal sila. So talagang frustrated talaga ako noon. Hanggang sa syempre sasamahan mo syempre ng panalangin na pagtatanong sa Diyos kung ano bang dapat kong gawin kasi nga ganun ang anak ko. Pag naiisip ko na, bakit ako, ang haba ng panahon na naawa siya sa akin, tinulungan niya ako, talagang nandoon yung pagiging mahabagin niya na Diyos. Bakit itong anak ko, hindi ko kaaawaan at susuportahan, lalo na't may dinadala na yung babae na isang inosenteng bata.
So, siyempre, andun na naman. Siyempre, pinatawad ko, sinuportahan kahit papaano, tinulungan sila, hanggang sa ngayon, ayan na, malaki na, nakakapagbigay na ng aliw yung bata. Pero, nandun pa rin ang struggle ko. Hindi ako, sa totoo lang, lalo na itong pagdating ni Pope, isa yan sa ipinagdadasal ko, na sana naman, sana mahipo na ang kalooban ng panganay kong anak. Na sana siya na mismo ang mag-offer sa babaeng magpakasal. Kasi yung girl gustong-gusto niya, kasi sa simbahan din siya nagtatrabaho. Sana maawa na yung anak ko at magpakasal na siya. Tapos, ang isa ko pang struggle dyan sa 4 kong mga anak, yung pangalawa naman, ano siya, bading. Although nagkaroon kami ng samaan ng loob, na hindi kami nagkibuan, kasi kung bakit naman, automatic na nasabi ko na abnormal siya. So, nasaktan siya ng gusto doon sa pagsabi ko na abnormal siya. Masakit na masakit sa kanya yun. Hindi niya ako kinibo. Nag-open up siya sa kanyang mga kaibigan. Akala daw niya, si mama lang ako, ang mama niya na makakatanggap sa kanya bilang ganun siya. Pero bakit daw? Sinabihan ko siya na abnormal. Nung malaman ko yun, na nasaktan siya, siyempre nag-sorry ako sa kanya. Sabi ko, anak, sorry na mali lang ako ng term. Hindi dapat abnormal ang sinabi ko sa iyo. So, nang malaman ko na may ganun siyang feeling, siyempre tinanggap ko siya. Nag-usap kami ng mabuti. Kasi bilang katikista, hindi naman natin pwedeng i-judge yung tao na kaysa ba ganun ang feeling niya, kakamumuhian na natin. So, tinanggap ko siya. Basta ang usapan namin, anak, iwasan lang natin na makagawa ka ng kasalanan na hindi dapat gawin ng isang Kristiyano. 'Di ba? So, sabi naman niya, opo mama. At hanggang ngayon, very hopeful ako na sana naman, Panginoon, talagang gabayan mo yung anak ko na yan. Na sana hindi siya makagawa ng kasalanan. Kaya nga, itong tema na ito, itong pagpunta sa atin, pagdalaw sa atin ng Mahal na Santo Papa, itong awa, habag, at pagmamalasakit, gustong-gusto ko talaga na isabuhay namin ito sa aking pamilya. Lalo na kasi malalaki na sila ngayon, hindi ko na sila masyadong makontrol. Kaya kung noon ay grabe ang paghawak ko sa kanya, lalo ngayon na malalaki na sila, na may mga kanya-kanya na silang barkada, kanya-kanya na silang grupo, mas lalo kung kailangan ngayon ang habag, ang awa at pagmamalasakit ng Diyos. Kaya tamang-tama talaga yung sinabi na yan ng Pope. Eksakto. Kaya itong pagpunta niya dito, Diyos ko, kung mayroon lang kaming pagkakataon, gusto kong, siyempre parang malaking bagay sa akin yung kahit makita ko siya, mahawakan ko siya kung saan man. Mas lalong gusto ko na pati ang mga anak ko, lalo na yung pagdating niya January 15 ang birthday ni Darwin, yung aking anak na may ganyang kasarian. Sabi ko, sana itong mga anak ko na sa ngayon ay parang ang iba sa kanila, para nakalimutan na yata nila, hindi na nila gaano masyado nabibigyan ng halaga yung pagsisimba. Ulo sabi naman nila nagdadasal sila. Pero alam ko, for how many years na-experience ko na yung sobrang awa at pagkahabag ng Diyos. Paging maawain. Kaya alam ko, hindi niya kami pababayaan. Siya lang talagang kakapitan ko. Kaya maraming salamat talaga sa pag-visit at bibigyan tayo ng pagkakataon na dalawin tayo ng ating Mahal na Santo Papa na siyang kinatawan ni Kristo. Napakalaking swerte sa atin ng mga Pilipino na madalaw tayo ng ating Mahal na Santo Papa. Si Mr. Arturo Quiron, kasalukuyang Pangulo ng Samahang May Kapansanan para sa Hanap Buhay dito po sa Quiapo Church. Ako po ay kasalukuyang mayroong maliit na tindahan dito sa tulong at awa po ng ating mahal na Monsignor, si Monsignor Clem. Dahil po sa hanap buhay namin, nabibigyan kami ng dignidad. Kaya po kami nagpapasalamat sa Simbahang Katoliko dahil sa pangunawang binibigay sa amin. Doon po namin nakikita na talaga ang Panginoon ay
buhay at gumagalaw sa buhay ng bawat Pilipino. Isa pong malaking pagpapala ang pagparito ng ating mahal na Santo Papa sa bansang Pilipinas. Isa pong malaking inspirasyon sa mahihirap ang pagdalaw ng Santo Papa. Ito po ang tinatawag nating moral booster sa mga taong maliliit. Marami pong makikinabang sa pagdalaw niya po. Kasi po, inaasahan na po natin na ang buong bansa ay nakatuon dito sa atin at maraming pagpapalang darating. Maraming salamat po at tayo po ay dadalawin ng ating Santo Papa. Ngayon pa lang po ay nararamdaman na nating mga Pilipino ang presensya ng banal na espiritu dito sa ating bansa. Maraming salamat po. Ahem, mga tunay na kwento ng ating mga kababayan ng awa, habag at malasakit. Ito po si Jing Manipo Lanzona, hanggang sa muli. With mercy he looked at me. He said, "Anko, an credicendo." With love he called me. Hallelujah, he looked at me. Hallelujah, he forgave me. Hallelujah, he